Kamusta? Ngayon, sisirin natin ang isa sa mga pinakamalalim na hiwaga sa Biblia, ang misteryo ng dalawang saksi sa Aklat ng Pahayag. At gagawin natin yan base sa interpretasyon ng ministeryong Bamchung Sori o Midnight Cry. Para simulan to, may isang tanong na kailangang nating sagutin. Ano nga ba ang susi para mabuksan ang napakamisteryosong aklat neto? Kasi 'di ba, ang daming teorya, ang daming interpretasyon. Kaya halika, samahan niyo kung buklatin ang mga pahina at alamin natin ang sagot. At dito na pumapasok yung pinaka-core idea. Ayon sa ating source, sinasabi rito na kung hindi mo makuha ng tama ang chapter 11, para mo na ring sinabing hindi mo maiintindihan ang buong aklat. Ganun siya ka-critical. Siya yung pinakapuso ng lahat. Okay, so eto na, ang palaisipan sa Pahayag 11. Sinabi nating ito yung susi, pero heto yung catch. Ito rin yung isa sa mga pinaka-nakakalitong bahagi. Pero huwag kayong mag-alala, may isang interpretasyon tayong titingnan para bigyan to ng linaw. So, ano ba talaga yung puzzle sa chapter 11? Well, simple lang yung tanong, sino nga ba talaga ang dalawang saksi? At ang sagot, ayon sa ating pinagbabatayan, hindi pala basta-basta makikita sa iisang kabanata lang. Kailangan nating maging parang mga detective at maghanap ng mga clues sa buong aklat ng pahayag. Okay, game na! Simulan na natin ang ating investigasyon. Ayon sa pananaw na to, may tatlong mahalagang pangyayari, tatlong clues na magtuturo sa atin kung sino ba talaga sila. Okay, clue number 1, yung rider sa puting kabayo sa Pahayag 6. Maramong nag-aakala na ito yung Antikristo, di ba? Pero ayon sa interpretasyong ito, hindi. Siya raw ay sumisimbolo sa end-time prophetic ministry ng Diyos. Isinugo sila para iligtas yung mga tapat. So ito yung unang piraso ng puzzle natin. Sunod, clue number 2. Punta tayo sa chapter 7. Dito, may tinatawag na 144,000 na tinatakan o pinili. Sila yung special group, inihanda para sa isang napaka-importanting misyon bago pa man dumating yung malaking kapigatian. Tandaan nyo yung numerong yan at yung grupong yan, ha? At ang panghuli, yung clue number 3, galing sa chapter 10, yung kinain na scroll o balumbong. Ito'y simbolo ng pagtanggap ng isang divine mission para mag-prophecy. So teka, meron tayong prophetic ministry, yung puting kabayo, meron tayong special group, yung 144,000, at meron tayong mission para mag-prophecy. Nakikita nyo na ba yung connection? Parang nagdidikit-dikit na, no? So ano ba itong 144,000 na to? Mahalaga tong maintindihan. Ayon sa pananaw na ito, hindi yan literal na bilang. Hindi yan 144,000 na tao. Exactly. Isa yung simbolo ng kompletong grupo ng mga lingkod ng Diyos sa huling panahon. Pinili mula sa buong mundo para sa isang huling misyon. So yung tatlong clues na nakita natin, lahat yan tumuturo sa iisang grupo lang. At eto na, the big reveal. Ang dalawang saksi pala ay hindi dalawang literal na tao. Sila ay isang simbolo para sa buong 144,000 na lingkod ng Diyos. Sila yung tinatawag na dalawang puno ng olibo at dalawang ilawan. Iisang grupo lang sila na kumikilos bilang isa na may isang misyon. Powerful, di ba? Okay, so kilala na natin sila. Ngayon, pag-usapan naman natin yung misyon ni Mila. Kasi hindi to basta-bastang misyon eh. May tiyak na haba at may kasamang pambihirang kapangyarihan. At yung haba ng misyon nila? Eksakto, 1,020 araw. Itong bilang na to ay sobrang specific. Ayon sa interpretasyon, katumbas yan ng unang 3.5 taon ng ipinropesiyang 7 taong kapighian. So may timeline talaga. At sa loob ng 1,260 na araw na yan, grabe yung authority na ibinigay sa kanila. Imagine this, kaya nilang isara ang langit para di umulan, kaya nilang gawing dugo ang tubig, pwede nilang tamaan ng mundo ng kahit anong salot, kahit kailan nila gusto. At kung may aaway sa kanila, apoy mula sa bibig nila ang tutupok sa mga kaaway. Basically, they're untouchable. Hindi sila magagapi habang ginagawa nila ang kanilang misyon. Pero, lahat ng bagay may katapusan. So, anong mangyayari kapag natapos na yung 1,260 days nila? Dito na nagiging super dramatic ang kwento. Mula sa pagiging makapangyarihan, papasok na tayo sa yugto ng pag-uusig. Pero sa huli, tagumpay. At itong timeline na to, sobrang linaw. Sa ika-1,260 na araw, tapos na ang misyon. At dyan, biglang lilitaw yung halimaw mula sa kalaliman para patayin sila. Tapos, yung mga katawan nila, hahayaan lang sa kalye for 3.5 days habang nagse-celebrate ang buong mundo.
Grabe no? Pero pagkatapos nun, biglang may hininga ng buhay mula sa Diyos na papasok sa kanila, tatayo sila ulit at may tatawag sa kanila mula sa langit at aakyat sila sa isang ulap habang kitang-kita ng mga kaaway nila. Talk about a comeback! At hindi pa dyan nagtatapos. Pagkaakyat nila, yayanig ang isang malakas na lindol. Isang 10 ng syudad, guguho. Ito na yung final punctuation mark, yung huling patinay ng kanilang divine authority. Parang sinasabing, totoo ang lahat ng ito. So, ang tanong, anong takeaway natin sa lahat ng ito? Grabe yung kwento, di ba? Puno ng drama, kapangyarihan, kamatayan at muling pagkabuhay. Pero nililinaw ng source natin na ang punto nito ay hindi para manakot. At dito natin makikita yung dalawang magkaibang pananaw. Sa isang banda, may mga interpretasyon na nagfo-focus sa takot, sa judgment, na nagiging dahilan para mawalan ng pag-asa yung mga tao. Pero sa kabilang banda, yung interpretasyong tinalakay natin, ito ay isang source of hope. Ipinapakita nito yung plano ng Diyos na iligtas at bigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga tao. Nagbibigay ito ng malinaw na misyon at isang roadmap para sa paghahanda. At ito talaga yung puso ng mensahe. Ang ikalawang pagpaparito, ayon sa pananaw na ito, ay hindi tungkol sa katakutan. Ito ay isang mensahe ng pag-asa. Isang pangako na ililigtas ng Diyos ang kanyang mga tao. So, yung pag-unawa pala sa dalawang saksi sa ganitong paraan, binabago niya yung isang nakakalitong propesiya at ginagawa itong isang empowering promise. So heto, may inilatag sa ating isang detalyadong mapa ng hinaharap. Isang paglalakbay na may simula, gitna at wakas. At ang tanong na iniiwan nito sa bawat isa sa atin ay, ano nga ba ang ibig sabihin ng maging handa para sa paglalakbay na to? Kung ito na yung daan, paano tayo maghahanda para tahakin ito?